Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa katatagan at pag-asa. Gaano kabigat ang isang lihim na kayang pasanin ng isang ina? At paano kung ang pananahimik sa halip na maging proteksyon, ay siya palang unti-unting pumapatay sa mga taong pinakamamahal mo? Ang tunog ng kutsarang tumama sa plato, ang tanging maririnig sa maliit na hapagkainan ni Liwayway. Isang tunog na napakatinis, napakabingaw, sa gitna ng katahimikang bumabalot sa kanilang tahanan. Dati, ang kanilang hapunan ay puno ng tawanan, ng kwentuhan ng 7 magkakapatid, nang malambing na saway mula sa kanya. Ngayon, ang kanilang hapag ay tila isang lamay na walang katapusan. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan ni Liwayway ang kamangamo, ang kanyang mga anak, ang kanyang 7 biyaya, ang kanyang 7 hiyas. Ngunit ngayon, ang kislap sa kanilang mga mata ay napalitan ng takot at pighati. Nandoon si Sinag, ang kanyang panganay. Pilit na isinusubo ang isang kutsarang kanin na tila babato na hindi malunok. Siya ang nagsisikap na maging matatag para sa lahat. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikukubli. Sa tabi niya, si Hiraya, ang kanyang mapangarapin na anak, ay nakayuko lamang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito. Bumagsak sa kanyang platong halos walang bawas. Hindi ito umimik, ngunit ang hikbi nitong pinipigilan ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Liwayway na parang isang sigaw. Ang kanyang paningin ay dumapo sa 4 na anak na babae na nagdadalang tao. 4 na bulaklak na pinupol bago pa man mamukadkad. Ang kanilang mga tiyan na unti-unting lumalaki ay isang paalala, isang buhay na testamento ng karahasang nangyari sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Isang halimaw ang pumasok sa kanilang tahanan, ngunit wala silang mukhang maituturo, walang pangalang maisisigaw. Pagkatapos ng hapunan na walang nakatapos, isa-isang nagsitayuan ang kanyang mga anak. Walang imikan at pumasok sa kani-kanilang silid. Naiwan si Liwayway na mag-isa sa hapag, kasama ang mga pagkaing nanlamig na, at ang bigat sa kanyang dibdib na lalong sumisidhi. Dahan-dahan siyang tumayo at sinimulan ang kanyang ritual gabi-gabi. Ang pagsilip sa kanyang mga anak. Una niyang tinungo ang silid ng 3 hindi nagalaw. Nakita niya si Dalisay na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan. Sa lahat ng anak niya, si Dalisay lang ang hindi na biktima. Ngunit bakas sa mukha nito ang bigat ng pagkakasala. Isang pakiramdam na hindi nito dapat nararamdaman. Pagkatapos ay sinilip niya ang mga silid ni Namutya at Luningning, kapwa mahimbing na sa pagtulog o nagkukunwaring tulog, upang takasan ang bangungot ng realidad. Ngunit ang pinakamatagal niyang pinagmasdan ay ang huling silid, ang silid ng kanyang bunso. Doon, sa liwanag ng gasera, nakita niya si Amihan, 12 taong gulang, ang kanyang maliit na anghel. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, yakap-yakap ang isang manikang basahan. Ang manika na yon, ang tanging kasama nito mula nang mangyari ang lahat. Hindi na ito nagsasalita, hindi na ito tumatawa. Ang mga mata nitong dati puno ng buhay at kuryosidad ay blangko, walang emosyon, na tila ba ang kaluluwa nito ay ninakaw kasama ng kanyang pagkabata. Ang tiyan ni Amihan ay bahagya ng umuumbok sa ilalim ng kanyang damit pantulog. Isang kalapastanganan, isang kasuklam-suklam na katotohanan. Sa pagtingin sa kanyang bunso, isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa puso ni Liwayway. Isang galit na mas matindi pa sa kanyang takot at kahihiyan. Hindi na pwede. Hindi na ito tama. Pinihit niya ang kanyang mga paa palayo sa silid bago pa man bumuhos ang kanyang mga luha. Sa pasilyo, sinalubong siya ni Sinag. "Ina," mahinang tawag nito. "Magpahinga na po kayo.
Tumingin si Liwayway sa kanyang panganay. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Paano ako magpapahinga, anak? Paano tayo mabubuhay ng ganito? Hindi ko na rin po alam, Ina. Halos pabulong na sagot ni Sinag at mabilis na tumalikod. Ayaw ipakita ang sariling kahinaan. Pumasok si Liwayway at ni Suwaywa sa kanyang sariling silid at humarap sa lumang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya nakilala. Isang babaeng may malalalim na guhit ng pag-aalala sa noo. May mga puting buhok na nagsisimula nang dumami sa kanyang sentabos at may mga matang nawalan na ng liwanag. Ito na ba ang katapusan ng kanilang pamilya? Ang mamatay ng dahan-dahan sa kahihihiyan at katahimikan? Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kwento ng kanilang yumaong hari. Ang ama ng kasalukuyang hari. Isang haring makatarungan at may puso para sa mga dukha. Sinasabi na ang bagong hari, si Haring Dakila, ay nagmana ng kabutihan ng kanyang ama. Isang hibla ng pag-asa, isang napakaliit at halos imposibleng pag-asa. Ngunit sa puntong iyon, kahit ang pinakamaliit na pag-asa ay sapat na. Huminga siya ng malalim. Ang pag-iyak ay hindi na makakatulong. Ang pananahimik ay pagpayag na manalo ang kasamaan. Binuksan niya ang kanyang lumang baul at inilabas ang pinakamatinong bestida na mayroon siya. Kulay abo ito at simple, ngunit malinis. Habang isinusuot niya ito, habang sinusuklay ang kanyang buhok, gamit ang nanginginig na mga kamay, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na babago sa lahat. Tahimik siyang ang lumabas ng bahay sa ilalim ng dilim ng gabi at naglakad patungo sa sentro ng kaharian. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat bugso ng hangin ay tila bumubulong ng pag-aalinlangan. Ngunit patuloy siyang naglakad. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang dambuhalang istruktura, ang naglalakihang tarangkahan ng palasyo. Gawa sa bakal at ginto, tila ba ito isang harang sa pagitan ng mundo ng mga ordinaryong tao at ng kapangyarihan. Sa harap nito, si Liwayway ay parang isang langgam. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, nananayo ang kanyang mga balahibo. Tama ba itong ginagawa niya? Ang ipagsigawan sa buong kaharian ang kanilang kahihiyan? O ito na ba ang tanging paraan upang makamit ang hustisya para sa kanyang mga anak? Para kay Haring Dakila, ang umaga ay palaging nagsisimula sa mga ulat at mga suliranin ng kaharian. Mga numero ng ani, mga hindi pagkakasundo sa lupa, mga petisyon mula sa malalayong baryo. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, nayari sa pinakintab na nara. Ang kanyang mga mata ay sanay ng suriin ang mga nakarolyong papel na dinadala sa kanyang harapan. Ang pagiging hari ay hindi palaging tungkol sa mga espada at korona. Madalas, ito ay tungkol sa tinta at pasensya. Kamahalan, isang tinig mula sa kanyang tapat na tagapayo, si Lakan. May isang babae po sa labas, isang byuda mula sa Baryo Pag-asa. Nagpupumilit po siyang makausap kayo. Itinaas ni Haring Dakila ang kanyang paningin mula sa papel. Isang byuda? Anong sadya niya? Hindi ba't sinabi ko na ang mga ganitong hinaing ay dapat idaan muna sa mga konseho? Sinabi na po namin, kamahalan, ngunit ayon po sa kanya, ang kanyang suliranin ay para lamang sa inyong pandinig. Mukha po siyang desperado. Bumuntong hininga ang hari. Isang saglit siyang nag-isip. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ng isang kaharian ay hindi nasusukat sa laki ng hukbo nito, kundi sa kung paano pinakikinggan ang pinakamaliit na tinig ng kanyang nasasakupan. Papasukin mo siya, utos niya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang babae na bakas sa itsura ang pinagdaan ng hirap. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay hindi maayos na nakapusod, at sa kanyang mga mata ay mayroong halo ng takot at determinasyon. Ito si Liwayway. Nang makita niya ang hari,
Agad siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sahig na marmol. Kamahalan, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo po ang aking pangangahas. Pinanatili ni Haring Dakila ang kanyang maharlikang postura. Tumayo ka. Ginang, dito sa aking harapan, lahat ay pantay-pantay. Sabihin mo ang iyong sadya. Dahan-dahang tumayo si Liwayway, ngunit nanatili siyang nakayuko. Kamahalan, ang aking suliranin po ay isang bagay na nakakahiya. Isang bagay na nagdulot ng dilim sa aming tahanan. Nakita ng hari ang pag-aalinlangan sa mukha ng babae. Tumingin siya sa dalawang kawal na nakabantay sa pinto at kay Lakan. Iwan niyo muna kami. Mahinahon ngunit may awtoridad niyang sabi. Nang sila na lang dalawa ang natira sa malawak na bulwagan, ang katahimikan ay tila naging mas mabigat. Lumakad si Haring Dakila palapit kay Liwayway, isang kilos na hindi inaasahan ng babae. Ginang, sabi niya sa mas malumanay na tono. Wala kang dapat ikahiya sa paghingi ng tulong. Magsalita ka ng malaya. Ang iyong mga salita ay mananatili sa loob ng 4 na sulok na ito. Dahil sa kabaitang yon, tuluyan nang bumigay ang pader na matagal nang itinatayo ni Liwayway. Doon, sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa kaharian, ibinuhos niya ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang 7 anak na babae. Sinabi niya ang tungkol sa misteryosong pagbubuntis ng 4 sa kanila. At habang nagsasalita siya, ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Nakinig si Haring Dakila. Sa simula, ang kanyang reaksyon ay pagtataka. Pagkatapos, ito'y naging pag-aalala. Ngunit nang marating ni Liwayway ang bahagi kung saan idinetalya niya ang kalagayan ng kanyang bunsong si Amihan, isang 12 taong gulang na bata, na ninakawan ng kamusmusan, isang bagay ang nagbago sa hari. Naramdaman ni Haring Dakila ang pag-init ng kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Ang opisyal na pakikiramay ng isang pinuno ay napalitan ng personal na galit ng isang ama. Ang kwento ni Liwayway ay hindi na lamang isang ulat ng krimen. Ito ay isang sugat sa puso ng kanyang kaharian. Isang kasamaang palad na hindi niya maaaring palampasin. Nang matapos si Liwayway, ang tanging maririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Haring Dakila. Hinubad niya ang maskara ng isang hari at ipinakita ang mukha ng isang tao. Lumapit siya sa byuda at sa isang kilos na gumulat kay Liwayway, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig nitong balikat. Liwayway, sabi niya, sa unang pagkakataon ay binanggit ang pangalan nito. Pakinggan mo ako. Itinaas ng babae ang kanyang ulong puno ng luha. Ang iyong suliranin ay hindi na sa iyo lamang, buong diin na sabi ng hari. Simula sa araw na ito, ang problema mo ay problema ng buong kaharian ng Maharlika. Ang iyong pighati ay aking pighati at ang hustisya na iyong hinahanap. Sisiguraduhin kong makakamit mo ito. Ito ang aking panunumpa bilang iyong hari. Ang mga salitang yon na binitawan ng may bigat at katapatan ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na mundo ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng isang kislap ng pag-asa. Muling ipinatawag ng hari si Lakan. Lakan, seryoso ang boses ng hari. Ipunin mo ang ating pinakamahuhusay na taga-siyasat. Ngunit kailangan nating kumilos ng palihim. Ang halimaw na ito ay tila isang anino. Kung malaman niyang hinahanap natin siya, magtatago siya ng tuluyan. Nag-isip ang hari ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na simple ngunit maaring maging epektibo. Humarap siyang muli kay Liwayway. Umuwi ka na sa iyong mga anak. Sabihin mong may pag-asa. Mayroon akong paunang plano para mahuli ang salarin. Tumingin si Liwayway sa hari. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong.
Maglalagay tayo ng isang pain, sabi ni Haring Dakila. Ang kanyang tinig ay matatag. Isang kambing sa bubungan. Napatingin si Liwayway sa hari. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, pag-aalinlangan, at isang napakanipis na hibla ng pag-asang ngayon lang muling sumibol. Sa kanyang paglalakad pa uwi, tila gumaan ang mga paa ni Liwayway. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang mga balikat ay bahagyang naibsan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salita ni Haring Dakila. Ang iyong suliranin ay hindi na sa iyo lamang. Ito ang aking panunumpa bilang iyong hari. Isang panunumpa, isang pangako mula sa pinakamataas na pinuno. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na sinag ng pag-asa ang tumagos sa kanyang puso. Hindi na sila nag-iisa. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng nag-aalalang mga mata ni Sinag at Dalisay. Ang iba niyang mga anak ay nanatili sa kanilang mga silid, tila mga ibon na may bali. Ang pakpak na ayaw nang lumabas sa kanilang pugad. Ina, saan po kayo nanggaling? Tanong ni Sinag. Ang boses ay may bahid ng takot. Hinawakan ni Liwayway ang mga kamay ng kanyang dalawang anak. Mga anak, nakipag-usap ako sa hari. Isang buntong hininga ng pagkagulat ang pinakawalan ni Dalisay. Sa hari. Ina, bakit po? Dahil hindi na natin kayang mag-isa, sagot ni Liwayway. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At nangako siya, tinuring niyang sarili niyang suliranin ang problema natin. Tutulungan niya tayo. Hindi kaagad nakapagsalita ang magkapatid, ngunit sa kanilang mga mata, nakita ni Liwayway ang unti-unting pagbabalik ng liwanag. Habang ibinabahagi ni Liwayway ang mga detalye, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Liwayway, mga pamangkin! Pumasok si Silakbo, ang kapatid ng yumaong asawa ni Liwayway. May dala siyang isang palayok na mainit pa at amoy na amoy ang masarap na sabaw ng manok. Si Silakbo, ang kanilang mabuting tiyuhin na hindi sila pinabayaan mula nang pumanaw ang kanyang kapatid. Tiyo, bati ng mga dalaga. Nakadaan lang ako sa palengke at naisip ko kayo, sabi ni Silakbo. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng sabaw na dala niya. Kailangan ninyong kumain ng mabuti. Huwag ninyong pababayaan ang inyong mga sarili. Inilapag niya ang palayok sa mesa at isa-isang tinapik sa balikat ang kanyang mga pamangkin. Nang makita niya si Amihan na sumilip mula sa silid, agad niya itong nilapitan at inabutan ng isang maliit na manikang yari sa kahoy. Para sa'yo, aking munting prinsesa, malambing niyang sabi. Ngunit hindi kinuha ni Amihan ang manika. Tumingin lang ito sa kanya ng blangko at muling pumasok sa silid. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Silakbo. Kawawa naman ang mga bata. Sino man ang may gawa nito sa kanila, sana'y mabulok siya sa impyerno. Habang nagsasandok ng sabaw si Liwayway para sa lahat, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Dalisay, na karaniwang magalang sa kanyang tiyuhin, ay nakatayo lamang sa isang sulok. Hindi ito umiimik. Ang mga mata nito ay nakatitig kay Silakbo. Isang titig na matalim, mapanuri, at puno ng pagdududa na hindi maintindihan ni Liwayway. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay epekto lang ito ng lahat ng kanilang pinagdadaanan. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa kusina, kinausap ni Silakbo si Liwayway. Ipag, ano bang nangyayari? Lalo kayong pumapayat. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ito ang pangako ko sa kuya ko. Dahil sa pag-asang bigay ng hari at sa kabaitang ipinapakita ni Silakbo, gumaan ang loob ni Liwayway. Salamat Silakbo. Mayroon na akong nilapitan, ang hari mismo, at nangako siyang tutulungan tayo.
Nakita ni Liwayway ang pagkagulat sa mukha ni Silakbo na agad na palitan ng galit. Magaling! Magaling at ginawa mo yan. Ang demonyong gumawa nito sa mga pamangkin ko ay dapat managot. Dapat siyang bitayin sa plaza para makita ng lahat. Ang matinding pagkondena ni Silakbo sa krimen ay lalong nagpatibay sa tiwala ni Liwayway sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang pag-asa sa puso ni Liwayway ay napalitan ng matinding kaba. Gaya ng utos ng hari, dumating ang dalawa niyang tauhan, hindi nakauniporme, at kumilos ng mabilis at tahimik. May dala silang isang kambing. Sa ilalim ng takip ng dilim, maingat nilang inakyat ang bubungan ng maliit na bahay at itinali roon ang kambing. Ang hayop na nalilito at natatakot ay nagsimulang umangal. Ang tunog na yon ang kanilang magiging pain. Pinapasok ni Liwayway ang kanyang mga anak sa iisang silid. Bawal magsindi ng ilaw. Bawal gumawa ng ingay. Sa dilim, magkakatabi silang naghihintay. Ang tanging naririnig nila ay ang pag-aalulong ng hangin, ang pag-angal ng kambing sa bubungan, at ang malakas na kabog ng kani-kanilang mga dibdib. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Bawat anino na likha ng buwan ay tila nag-aanyong tao. Lumipas ang 1 oras, 2, 3, wala. Ang pag-angal ng kambing ay unti-unti nang humihina, napapalitan ng pagod na paghuni. Ang pag-asa na naramdaman ni Liwayway kaninang umaga ay dahan-dahang kinakain ng kaba, at ngayon ay nilalamon na ng pagdududa. Paano kung hindi na bumalik ang salarin? Paano kung nalaman niyang kumikilos na ang hari? Paano kung nabigo ang plano? Hinawakan niya ang kamay ni Sinag sa dilim. Malamig ito na parang yelo. Magdamag silang naghintay. Pinakinggan nila ang bawat tunog. Pinakiramdaman nila ang bawat sandali. Ngunit ang tanging dumating ay ang katahimikan ng gabi. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang dahan-dahang pagpasok ng liwanag ng bukang Liwayway sa mga siwang ng kanilang bintana. Tapos na ang gabi. Walang nahuli, walang anino na dumating. Nananatili sa bubungan ng kambing, payapa na. At sa ibaba, sa loob ng bahay, ang pag-asa na muling nabuhay ay muling namatay, na nag-iwan ng mas malalim na sugat at mas mapait na kabiguan kaysa dati. Ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng bagong pag-asa, kundi ng isang malupit na katotohanan. Sa pagbaba ng mga tauhan ng hari mula sa bubungan, dala ang kambing na hindi man lang nagalaw. Tila isang mabigat na tabing ng kabiguan ang bumagsak sa buong kabahayan ni Liwayway. Nakatayo siya sa may bintana, pinagmamasdan ng mga ito, habang tahimik na nagliligpit at umaalis, na parang mga aninong naglaho kasama ng dilim. Ang pangakong narinig niya kahapon sa palasyo ay tila isang malayong panaginip na lamang ngayon. Nabigo tayo, ina. Ang boses ni Sinag sa kanyang likuran ay walang emosyon, pagod, at puno ng hinanakit. Hindi ito isang tanong, kundi isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Humarap si Liwayway sa kanyang panganay. Nakita niya ang pamumula sa mga mata nito, tanda ng magdamag na pagpupuyat at pinigilang pag-iyak. Hindi ko alam, anak. Mahinang sagot ni Liwayway. Ang sarili niyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sa loob ng palasyo, si Haring Dakila ay nakatanggap ng ulat na may parehong bigat. Ang kanyang mukha, na kahapon lamang ay puno ng determinasyon, ay napalitan ng malalim na pag-iisip. Siguradong nalaman niya ang ating kilos. Sabi ni Lakan, ang kanyang tagapayo. Maaaring may nakakita sa pagdating ng inyong mga tauhan, kamahalan. O baka naman, ang halimaw na yon ay mas matalino kaysa sa ating inaasahan. Isang matalinong halimaw, ulit ng hari. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa kanyang baba. Mas mapanganib. Hindi tayo maaaring sumuko. Mag-isip ka ng ibang paraan, Lakan.
Doblehin ang pagbabantay sa Baryo Pag-asa, ngunit kailangang maging mas maingat. Ngunit para sa pamilya ni Liwayway, ang kabiguan ay hindi lamang isang pagkaantala sa pagkamit ng hustisya. Ito ay isang hatol na habang buhay na silang mabubuhay sa takot at kahihiyan. Ang katahimikang bumalot sa kanila sa mga nakaraang buwan ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng panunumbat. Walang nagsasalita, ngunit nararamdaman ni Liwayway ang mga tanong sa hangin. Bakit pa niya sinubukan? Bakit pa niya ipinagkatiwala ang kanilang kapalaran sa isang pangako? Pumasok siya sa silid kung saan natutulog ang kanyang mga anak na babae. Si Hiraya, na siyang pinaka-emosyonal sa lahat, ay umiiyak ng tahimik sa kanyang unan. "Ina," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Sana hindi na lang natin ginawa ito. Sana nanahimik na lang tayo." Isang punyal ang tumusok sa puso ni Liwayway. "Huwag mong sabihin iyan, anak." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Bakit hindi, ina?" Bumangon si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Ano bang nabago?" "Wala. Ngayon, hindi lang tayo nabubuhay sa takot. Nabubuhay pa tayo sa kahihiya-hiyan na baka malaman ng lahat ang ating ginawa. Pinahiya lang natin ang ating sarili." Hindi nakasagot si Liwayway dahil sa isang sulok ng kanyang puso, sumasang-ayon siya. Ang ginawa niya ay parang pagsusugal at natalo siya. Ipinusta niya ang kanilang natitirang dignidad sa isang planong bigo. Lumabas siya ng silid. Hindi na kinaya ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Nagtungo siya sa kusina, ang lugar na dati puno ng init at halimuyak ng kanyang mga niluluto. Ngayon, malamig ito at walang buhay. Umupo siya sa isang bangkito, nakatingin sa apoy ng gasera na aandap-andap. Pakiramdam niya ay siya ang gaserang iyon. Minsan ay lumiliyab sa pag-asa, ngunit ngayon ay malapit ng maubusan ng langis, malapit ng mamatay at lamunin ng dilim. Naramdaman niya ang lahat ng kanyang pagkakamali bilang isang ina. Nabigo siyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa kasamaan at ngayon, nabigo rin siyang bigyan sila ng hustisya. Pakiramdam niya, pinabayaan na sila ng lahat, pati na ng Diyos. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagdurusa, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng kusina, si Dalisay. Sa lahat ng kanyang mga anak, si Dalisay ang pinakatahimik. Ang kanyang pananahimik ay hindi tulad ng kay Amihan na dulot ng trauma o ng kay Hiraya na dulot ng pighati. Ang kanyang katahimikan ay tila nagmamasid, nag-iisip. Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya, walang imik. Sa loob ng ilang minuto, magkatabi lang silang nakatingin sa apoy. "Ina." Sa wakas ay nagsalita si Dalisay. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kakaibang bigat. Tumingin lamang si Liwayway sa kanya, masyadong pagod para magsalita. Ang plano ng hari ay mabuti. Pagpapatuloy ni Dalisay. Ngunit meron itong isang pagkakamali. Kumunot ang noo ni Liwayway. Anong pagkakamali? Gumamit siya ng pain na may boses, ngunit walang kaluluwa. Sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ang halimaw na ito, hindi siya basta-basta. Pumipili siya. At hindi siya interesado sa isang kambing. Humarap si Dalisay sa kanyang ina, at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang apoy ng determinasyon at mapanganib na ideya. Hinawakan nito ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang hawak ay mahigpit at hindi nanginginig. "Ina, may paraan pa po," sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng kahulugan. "Ngunit kailangan ninyong magtiwala sa akin." Isang kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang paraan ng pagsasalita ng kanyang anak, ang liwanag sa mga mata nito, nagbabadya ito ng isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa paghihintay sa dilim.
Nakatitig lamang si Liwayway sa kanyang anak na si Dalisay, sinusubukang unawain ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Magtiwala sa'yo, Dalisay, ano ang ibig mong sabihin? Hinigpitan ni Dalisay ang hawak sa kamay ng ina. Ina, halika po. Dinala niya si Liwayway sa kanilang silid, kung saan nagtipon na rin si Sinag na narinig ang kanilang usapan. Isinara ni Dalisay ang pinto, at sa salang liwanag mula sa bintana, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang determinasyon na nakapagpakilabot sa kanyang ina at kapatid. Ang kambing ay hindi gumana dahil hindi iyon ang gusto niya. Simula ni Dalisay, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang gusto niya ay tayo. Ang gusto niya ay isa sa atin. Dalisay, itigil mo yan. Agad na saway ni Sinag. Huwag kang mag-isip ng kung anong kahibangan. Ngunit hindi natinag si Dalisay. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang ate. Ate, hindi ito kahibangan. Ito na lang ang natitira nating paraan. Maghihintay ba tayo hanggang sa tuluyan nang masira ang ating pamilya? Hanggang sa hindi na muling magsalita si Amihan. Sa isipan ni Dalisay, isang alaala ang malinaw na bumabalik. Ilang buwan na ang nakalipas. Gabi-gabi, palaging may dalang isang basong gatas ang kanilang tiyo silakbo. Pampalakas ng buto, lagi nitong sinasabi. Ngunit si Dalisay, sadyang hindi mahilig sa amoy ng gatas ng kalabaw. Lagi niya itong tinatanggihan sa magalang na paraan o kaya'y ibinubuhos sa halaman kapag hindi ito nakatingin. Hindi niya akalain na ang simpleng pag-ayaw na yon ang magiging kaligtasan niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang gatas, iyon ang paraan. Mayroon siyang inilalagay sa inumin. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Isang uri ng pampatulog, hindi malakas, pero sapat para hindi kayo magising. At alam ko kung sino ang laging nagdadala ng inumin tuwing gabi. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Si Liwayway at Sinag ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ang kanilang mabuting tiyuhin. Si Silakbo, hindi maari. Hindi siya, hirap na sabi ni Liwayway. Inaisipin ninyo, giit ni Dalisay. Sino pa ba ang malayang nakakapasok sa ating bahay kahit gabi? Sino pa ba ang pinagkakatiwalaan nating lahat? Kagabi, hindi siya dumating. Dahil alam niyang may pain. Alam niyang may nagmamanman. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Liwayway. At ang larawang lumalabas ay isang imahe ng impyerno. Kaya ako na po ang magiging pain, deklara ni Dalisay. Ako ang pain na may kaluluwa. Ako ang pain na matagal na niyang gusto, ngunit hindi makuha. Hindi! Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ako papayag. Hindi ko isusugal ang buhay mo, anak. Ina, mas malaki ang isusugal natin kung wala tayong gagawin. Lumuhod si Dalisay sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ina, pakinggan ninyo ako. Hindi ako biktima, kaya ako ang lalaban. Hindi ako nagdadalang tao, kaya malakas ako. Ito ang aking tungkulin bilang kapatid at anak. Hahayaan ba nating habang buhay na dala nila ang sugat na ito nang walang hustisya? Ang mga salita ni Dalisay ay tumago sa puso ni Liwayway at Sinag. Nakita nila sa kanyang mga mata, hindi ang kahibangan, kundi ang isang pambihirang tapang, isang tapang na isinilang mula sa pagmamahal at desperasyon. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo na puno ng luha at takot, sa huli, wala silang nagawa kundi ang pumayag. Ngunit may mga kondisyon. Sasabihin nila ang plano sa dalawang pinagkakatiwalaang kawal ng hari na naiwan upang magmanman sa baryo. Ang mga kawal
ay magtatago malapit sa bahay, handang pumasok sa hudyat ni Liwayway. Nang gabing iyon, ang tensyon sa loob ng bahay ay halos hiniwa ng kutsilyo. Inihanda ni Dalisay ang kanyang sarili. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na balisong na pamana pa ng kanyang ama. Isinukbit niya ito sa ilalim ng kanyang manggas. Ang malamig na bakal ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Gaya ng kanilang inaasahan, pagkatapos ng hapunan, dumating si Silakbo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Kumusta na kayo? Nabalitaan kong nabigo raw ang plano ng hari. Nakakalungkot isipin," sabi niya, habang inilalapag ang isang pitsel ng gatas sa mesa. "Heto, uminom kayo para naman lumakas ang inyong mga katawan." Ang puso ni Liwayway ay tila pinipiga habang pinagmamasdan niya ang eksena. Ang nangiti sa labi ni Silakbo, ang kabaitan sa kanyang mga mata. Ito ba ay isang maskara lamang? "Ako na po ang maghahain, tiyo," alok ni Dalisay. Kumuha siya ng mga baso. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang pinapanood niya ang kanyang anak na salinan ang bawat baso. Ngunit ang baso para sa sarili niya, nilagyan niya lamang ng kaunti. Sa harap ng kanilang tiyuhin, isa-isang uminom ang magkakapatid. Pagkatapos ay nagkunwaring inaantok at pumasok sa kanilang mga silid. Si Dalisay ang huling natira sa hapag, kasama si Silakbo. "Salamat po sa gatas, tiyo," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay matatag. "Walang anuman, Ija. Sige na, magpahinga ka na," sabi ni Silakbo. Tinapik pa siya sa balikat bago ito umalis. Nang masigurong wala na ang kanilang tiyuhin, nagkatinginan si Liwayway at Dalisay. Ito na. Pumasok si Dalisay sa kanyang silid. Sa labas, sa dilim, naghihintay ang kanyang ina at si Sinag kasama ang dalawang kawal ng hari na ngayon ay nakaposisyon na. Humiga si Dalisay sa kanyang kama. Ininom niya ang natitirang gatas sa kanyang baso. Hindi niya alam kung may pampatulog nga ba ito o wala. Ngunit kailangan niyang gawing kapanipaniwala ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagbilang siya. Inantay niya ang tunog na matagal na nilang kinatatakutan. Ilang minuto ang lumipas na parang walang katapusan. Pagkatapos, narinig niya ito. Isang mahinang kaluskos sa bintana. Dahan-dahan itong bumukas. Pinakiramdaman niya ang pagpasok ng malamig na hangin at kasunod nito, ang isang pamilyar na amoy. Amoy ng tabako at ng gatas na dala nito kanina. Naramdaman niya ang pagbigat ng isang bahagi ng kama. May umupo sa tabi niya. Nanatiling hindi gumagalaw si Dalisay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Pagkatapos, ang paggalaw ng kumot. Ito na ang sandali. Sa isang mabilis na kilos, iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Hinugot ang balisong mula sa kanyang manggas at kasabay ng isang sigaw na puno ng galit, itinarak ito sa kamay na papalapit sa kanya. Isang malakas na daing ng sakit at pagkagulat ang pumuno sa silid. Ang anino ay napaatras at sa pagsugod ng mga kawal mula sa labas, ang liwanag ng kanilang sulo ay tumama sa mukha ng salarin, ang mukha ng kanilang mabuting tiyuhin, ang mukha ng isang halimaw. Nakatago si Liwayway sa likod ng isang malaking cabinet sa kabilang silid, kasama si Sinag. Ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Bawat segundo ng paghihintay ay isang walang katapusang pahirap. Tanging ang liwanag lamang mula sa siwang ng pinto ang kanilang gabay. Sapat para maaninag ang anino ng anumang papasok sa silid ni Dalisay. Narinig nila ang mahinang pagbukas ng bintana at sabay silang napahawak ng mahigpit sa isa't isa. Isang anino ng isang lalaki ang pumasok. Pamilyar ang tindig. Pamilyar ang bawat galaw. Hindi maaari. Sa isipan ni Liwayway, sumisigaw siya. Nagdarasal siya na sana
ay mali ang hinala ng kanyang anak. Na sana ay ibang tao ito, isang estranghero, isang magnanakaw, kahit sino, wag lang siya. Narinig nila ang pag-upo ng anino sa kama. Halos hindi na humihinga si Liwayway. Ang imahe ng kanyang anak na si Dalisay, na nag-iisa sa silid na yon kasama ang isang halimaw, ay sapat na para wasakin ang kanyang katinuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang pirasong kahoy, ang tanging hudyat na tanging hudyat na ibibigay niya sa mga kawal na naghihintay sa labas. Pagkatapos, ang katahimikan ay binasag ng isang sigaw. Isang sigaw na hindi niya malilimutan kailanman. Sigaw ng sakit, sigaw ng pagkagulat, sigaw ng isang taong hindi niya naisip na maririnig niyang magpapakita ng anumang kahinaan. Kasabay nito, ang sigaw ng kanyang anak na si Dalisay, "Ngayon na, Ina!" Yun na ang hudyat. Ginamit ni Liwayway ang lahat ng kanyang natitirang lakas para ihampas ang piraso ng kahoy sa dingding. Bang! 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 Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi at kasunod nito ang malakas na pagwasak ng kanilang pintuan sa harapan. Walang kikilos, mga kawal ng hari. 2 kawal na may dalang mga sulo at matatalim na itak ang mabilis na pumasok sa silid ni Dalisay. Kasunod nila, nanginginig ngunit pinipilit maging matatag, ay sina Liwayway at Sinag. At doon, sa liwanag ng nagliliyab na apoy, nakita nila ang isang eksenang hinding-hindi na mabubura sa kanilang mga isipan. Si Dalisay ay nakatayo sa isang sulok, hawak pa rin ang balisong na duguan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, tagumpay, at takot. At sa sahig, hawak ang kanyang kamay na dumurugo, ay ang anino, ang lalaki, ang halimaw, si Silakbo. Nakatitig siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang maskara ng isang mabuti at nag-aalalang tiyuhin ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay ang tunay niyang mukha, isang mukha na baluktot sa galit, puno ng kadiliman, at walang bahid ng anumang pagsisisi. "Titiyo!" Hirap na sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan. Hindi niya matanggap. "Silakbo!" Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Liwayway na parang lason. Ang taong itinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak. Ang taong kumain sa kanilang hapagkainan at nagkunwaring nakikiramay sa kanilang pagdurusa. Paano mo nagawa ito sa amin?" Umiiyak na tanong ni Liwayway. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa sahig. "Kapatid ka ng asawa ko. Pamilya ka namin." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Silakbo ay hindi pagsisisi, kundi purong poot. Tumingin ito sa duguan niyang kamay, pagkatapos ay sa kanilang lahat, na parang sila pa ang may kasalanan. Mabilis na kumilos ang mga kawal. Itinayo nila si Silakbo at itinali ang kanyang mga kamay sa likuran. Hindi na ito nanlaban. Tila ba sa pagkahuli sa kanya, isang bagay sa loob niya ang tuluyan ng nabali. Habang itinatayo siya, nagtama ang kanilang mga mata, ang mata ni Liwayway at ni Silakbo. At sa sandaling iyon, isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bayaw niya. "Dapat lang sa inyo yan." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa maliit na silid, puno ng kamandag at galit, na matagal nang kinikimkim. "Kasalanan ninyo ito. Kasalanan ng kapatid kong gahaman." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Hindi ito ang mga salita ng isang taong nagsisisi. Ito ang mga salita ng isang demonyo na ipinagmamalaki pa ang kanyang kasamaan. Dinaluhan ni Sinag si Dalisay na ngayon ay nagsimula ng manginig. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala. Niyakap niya ang kanyang kapatid, ang bayani ng gabing iyon, habang hinihila ng mga kawal si Silakbo palabas.
Ang iba pang mga anak ni Liwayway ay nagsilabasan na mula sa kanilang silid, ginising ng ingay. Nakikita nila ang kanilang tiyuhin, nakatali at duguan. Nakita nila ang takot, ang gulat, ang dahan-dahang pag-unawa sa kanilang mga mukha. Si Hiraya ay napasigaw at napahagulgol. Si Amihan naman ay napayakap na lamang ng mahigpit sa manika nito. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatitig sa lalaking nagnakaw ng kanyang mundo. Nang makalabas na ang mga kawal dala ang salarin, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Ngunit ito ay ibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot sa hindi kilala. Ito ang katahimikan ng isang katotohanang napakasakit, napakarumi, at napakabigat tanggapin. Nahuli na nila ang halimaw. Ngunit ang halimaw ay hindi isang estranghero mula sa dilim. Ang halimaw ay may pangalan, may mukha. At minsan, tinawag nila itong pamilya. Ang maliit na bahay ni Liwayway ay naging isang entablado para sa isang masakit na katotohanan. Si Silakbo, na ngayon ay nakaluhod at hawak ng 2 kawal, ay hindi na ang mabait na tiyuhin. Sa liwanag ng sulo, ang kanyang mukha ay isang mapa ng galit at kabiguan. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay tumutulo sa sahig na kawayan, isang pulang mantsa na sumisimbolo sa duming idinulot niya sa pamilyang ito. Nakatayo ang 7 magkakapatid na parang mga estatwa. Bawat isa ay may sariling paraan ng pagproseso sa bangungot na nagaganap. Si Dalisay ay nasa tabi pa rin ni Sinag. Ang balisong ay nabitawan na niya at ngayon ay panginginig na lamang ang natira sa kanyang katapangan. Sa gitna ng lahat, humakbang si Liwayway. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang batong hinulma ng pighati. Tumingin siya sa mata ng kanyang bayaw, ang lalaking kapatid ng kanyang yumaong asawa. Bakit? Isang salita lamang yon, hindi pa sigaw, hindi nagmamakaawa. Isang tanong na malamig at mabigat. Sa tanong na yon, tila may pumutok sa loob ni Silakbo. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Bakit? Ulit niya. Tila ba hindi makapaniwala sa tanong? Ikaw pa ang nagtatanong sa akin kung bakit Liwayway? Itinuon niya ang kanyang nag-aapoy na mga mata sa hipag. Dahil sa kanya, dahil sa kapatid kong palaging bida. Si Kuya, palaging si Kuya. Mula pagkabata, siya ang mas magaling mangaso. Siya ang paborito ni Ama. Sa kanya ipinamana ang pinakamagandang lupa. At ako ang anino. Ako ang laging pangalawa. Ang laging kamukha ng kapatid niya. Ang bawat salita ay puno ng laso na naipon sa loob ng maraming taon. Ito ay isang sugat na hindi kailanman gumaling. Pinilit kong tanggapin. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Pinilit kong maging masaya para sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi ko matanggap. Isang bagay na dapat ay sa akin. Ang kanyang paningin ay bumalik kay Liwayway, puno ng panunumbat at isang nakatatakot na pagnanasa. Ikaw. Dapat ako ang pinili mo, Liwayway. Mahal kita noon pa man. Ngunit pinili mo pa rin siya. Ang kapatid kong mayroon ng lahat. Ano pa bang kulang sa kanya? Ano bang wala sa akin? Sa pag-amin na yon, isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga dalaga. Ang krimen ay hindi lang pala dulot ng inggit sa kapatid. Ito ay isang baluktot at maruming pag-ibig. Nang mamatay siya, akala ko magkakaroon na ako ng pagkakataon, sabi ni Silakbo. Ngunit ang nakita ko lang sa mga mata mo ay ang anino niya. Kahit sa mga anak mo, ang mukha niya ang nakikita ko. Isang pamilyang dapat ay sa akin. Hayop ka! Isang sigaw ang bumasag sa kanyang monolog. Si Sinag, na hindi na nakapagpigil, ay sumugod. Handang gamitin ang kanyang mga kuko para dungisan ang mukha ng kanyang tiyuhin.
Ngunit mabilis siyang napigilan ng isang kawal. Wala kang karapatan. Umiiyak na sigaw ni Sinag. Wala kang karapatang mahalin ang ina. Wala kang karapatang ituring kaming pamilya. Ang sigaw ni Sinag ang tila gumising sa iba. Si Hiraya, na nakatayo lang at nanginginig, ay biglang nanlaki ang mga mata. Ang katotohanan, ang buong bigat at dumi nito, ay biglang bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Si Amihan naman, na nakayakap pa rin sa kanyang manika, ay nagsimulang humikbi. Isang tahimik na pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Nakatingin siya kay Silakbo at sa kanyang mga mata, ang tiyuhin na dating nagbibigay sa kanya ng candy ay isa ng halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ngunit si Liwayway ay nanatiling nakatayo. Hindi siya gumalaw para tulungan si Hiraya. Hindi siya lumapit para patahanin si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Silakbo. Dahan-dahan siyang lumapit dito hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Walang takot sa kanyang mukha, tanging malamig na pagkamuhi. "Hindi ka kapatid," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng balisong na ginamit ni Dalisay. "Hindi ka tao." Yumuko siya ng bahagya para siguraduhing maririnig nito ang kanyang huling mga salita. "Isa kang lason, at ang lason, tinatanggal, itinatapon, kinakalimutan." Tinalikuran niya ito. Iyon na ang hudyat para sa mga kawal. Marahas nilang itinayo si Silakbo at kinaladkad palabas ng bahay. Nagpumiglas ito. Nagsisigaw ng mga sumpa at panunumbat, ngunit wala na itong lakas laban sa mga kawal ng hari. "Kasalanan niyo ito. Hindi pa tayo tapos, Liwayway. Hindi pa tayo tapos." Ang kanyang boses ay unti-unting humina habang inilalayo siya. Pagkatapos, ang malakas na pagsara ng pinto. At muli, katahimikan. Ngunit ito ay isang katahimikang mas mabigat, mas nakakabingi, mas masakit. Nahuli na ang salarin. Ang misteryo ay nalutas na. Ngunit ang katotohanang naiwan ay isang bukas na sugat sa gitna ng kanilang tahanan, nagdurugo, at walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung paano ito hihilom. Inakala ni Liwayway na sa pagkahuli ng salarin, magsisimula na ang paghilom. Inakala niya na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay magpapalaya sa kanila. Ngunit nagkamali siya. Ang katotohanan pala ay hindi tubig na pumapatay sa apoy. Ito ay langis. At ang apoy ng kanilang kahihiyan at pagdurusa ay lalo lamang lumaki. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa Baryo Pag-asa na parang isang epidemya. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan nila. Ang pagdakip sa isang residente sa gitna ng gabi ng mga kawal ng hari ay isang pangyayaring hindi madaling itago. At ang mga tsismis, tulad ng mga baging na gumagapang, ay agad na nakahanap ng paraan upang makapasok sa bawat tahanan. Nang maglakas loob, si Liwayway na lumabas para mamalengke, naramdaman niya ito kaagad. Ang mga titig, ang mga bulungan. Nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ng may ngiti. Ngayon ay nag-iiwasan ng tingin. Ang iba na may nagbubulungan sa kanyang likuran, ang kanilang mga mata ay puno ng awa at, ang pinakamasakit sa lahat, ng panghuhusga. Narinig mo ba? Dinig niyang bulong ng isang tindera sa katabing pwesto. Ang bayaw daw niya, kawawang mga bata. Nakakahiya, sagot naman ng isa. Buong pamilya, nasira. Bawat salita ay parang isang batong ibinabato sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang paglalakad, hindi na tinapos ang kanyang pamimili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bayong na parang ito ang tanging panangga niya mula sa mga mapanghusgang mata ng mundo.
Pag-uwi niya sa bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay at puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanilang tahanan, mas malala ang sitwasyon. Ang pagkahuli kay Silakbo ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi ng isang bagong uri ng impyerno. Ang kanyang mga anak ay nagkulong sa kanilang mga silid, ayaw nang lumabas. Ang kanilang bahay, na dati isang kanlungan, ay naging isang kulungan ng kanilang mga alaala at kahihiyan. Pumasok si Liwayway sa silid kung saan nakahiga si Hiraya, na mula pa kagabi ay hindi pa rin bumabangon. Blanco lang itong nakatitig sa kisame. "Anak, kumain ka na," mahinang sabi ni Liwayway. Inilapag ang isang mangkok ng lugaw sa tabi nito. Hindi sumagot si Hiraya. Tila ba wala itong narinig. Ang dating mapangarapin niyang anak ay isa na ngayong basyong walang laman. Sa kabilang silid, sinubukan niyang kausapin si Amihan. Ngunit ang kanyang bunso ay mas lalo pang naging mailap. Ayaw na nitong ma-GP hawak. Kapag lalapit siya, yayakapin lamang nito nang mahigpit ang kanyang manika at uurong sa isang sulok na parang si Liwayay ay isang estranghero. Ang tiwalang winasak ni Silakbo ay sumira rin sa tiwala ni Amihan sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ngunit ang pinakabumagabag sa kanya ay ang pag-uusap nila ni Dalisay. Natagpuan niya ito sa likod bahay, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang balisong na nasa kanyang mga kamay. "Dalisay," tawag ni Liwayway. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. "Ina, kasalanan ko po ito," mahinang sabi nito. "Huwag mong sabihin niyan," sagot ni Liwayway. Umupo sa tabi nito. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin malalaman ang katotohanan. Napakatapang ng ginawa mo." "Ngunit para saan po, ina?" tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag. "Para malaman ng buong baryo ang ating kahihiyan? Para tuluyang masira ang ating mga kapatid? Sana pala hinayaan ko na lang. Sana nanahimik na lang din ako." Ang mga salitang iyon mula sa kanyang pinakamatapang na anak ang tuluyang nagpaguho sa natitirang katatagan ni Liwayway. Ito na ang kanyang pinakamatinding kabiguan. Ang hustisya na kanyang ipinaglaban ay naging isang tabak na may dalawang talim. Nahuli nga nila ang halimaw, ngunit sa proseso, isiniwalat din nila sa buong mundo ang kanilang mga sugat. At ngayon, ang mga sugat na iyon ay iniimpeksyon ng tsismis, ng panghuhusga, ng kahihiyan. Gabi na, at si Liwayway ay nag-iisa sa kanilang sala. Napapalibutan siya ng katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Tumingin siya sa kanilang maliit na altar, kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong asawa. "Patawarin mo ako, mahal ko," bulong niya sa hangin. "Nabigo ako. Nabigo kong protektahan ang ating mga anak. At ngayon, hindi ko na alam kung paano sila bubuuin muli." Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanya. Nagtaka siya. Sino ang bibisita sa kanila sa ganitong oras? Sa gitna ng iskandalong bumabalot sa kanilang pamilya? Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang sugo mula sa palasyo. Suot ang opisyal na sagisag ng hari. "Si Ginang Liwayway?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po," sagot ni Liwayway. "Pinapatawag po kayo, kasama ng inyong 7 anak, sa palasyo, bukas ng umaga, sa utos ng kanyang kamahalan, si Haring Dakila." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang hari, bakit sila ipinapatawag? Ang kanyang isipan ay napuno ng mga nakakatakot na posibilidad. Marahil ay naging masyadong malaking iskandalo ang kanilang kaso.
Marahil ay nakakagulo na ito sa kapayapaan ng kaharian. Marahil ay ipapatapon sila. Itataboy palayo para matapos na ang usapan at maibalik ang kaayusan. Ang pag-asang ibinigay sa kanya sa palasyo ay tila isa ng ngayong bitag. Ang hustisya na kanyang hinanap ay tila magiging sanhi pa ng kanilang tuluyang pagkasira. Mula sa kanyang trono, pinagmasdan ni Haring Dakila ang pamilyang nakayuko sa gitna ng bulwagan. Si Liwayway at ang kanyang 7 anak. Nakikita niya ang panginginig ng kanilang mga balikat. Nararamdaman niya ang kanilang takot. Mula sa kanilang mga mata, nababasa niya ang inaasahan nilang kahatulan. Ang pagpapatapon, ang pag-iwas, ang tuluyang pagtatakwil ng kaharian para matapos na ang eskandalo. Ngunit hindi yun ang plano ng hari. Ngayon, hindi lang siya isang hari na magpapatupad ng batas. Ngayon, isa siyang ama na bubuo sa isang nasirang pamilya. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng awtoridad at bigat. Iharap ang salarin. 2 kawal ang pumasok. Kinaladkad ang isang lalaking wala ng anumang bahid ng pagiging tao. Sisilakbo. Ang kanyang kamay ay may benda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Kahit sa bingit ng kanyang katapusan, itinayo siya sa harap ng trono. Tinitigan siya ni Haring Dakila, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang salot na kailangang lipulin. Silakbo. Nagsimula ang hari. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Napatunayang ikaw ay nagkasala sa isang krimen na hindi lamang laban sa isang pamilya, kundi laban sa buong kaharian ng Maharlika. Dinungisan mo ang pangalan ng iyong kapatid. Sinira mo ang kamusmusan ng iyong mga pamangkin at tinago mo ang iyong kasamaan sa ilalim ng maskara ng kabutihan. Ang parusa para sa ganitong uri ng pagtataksil ay iisa lamang, pagpapatuloy ng hari. Tumayo mula sa kanyang trono para ipakita ang bigat ng kanyang desisyon, kamatayan. Walang pagsisisi sa mukha ni Silakbo, tanging pag-aalipusta. Ilabas siya, utos ng hari, at isakatuparan ng hatol. Ngayon din. Habang kinakaladkad si Silakbo palabas ng bulwagan patungo sa kanyang hantungan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot. Si Liwayway at ang kanyang mga anak ay lalo pang napayuko, na parang ang hatol na yon ay para na rin sa kanila. Ilang sandali pa, isang kawal ang pumasok muli at yumukod sa hari. Naisakatuparan na po ang utos kamahalan. Natapos na ang hustisya. Ngunit hindi pa tapos ang hari. Humarap siya sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga konseho, at higit sa lahat, sa pamilyang nasa gitna. Ang nangyaring ito ay isang madilim na kabanata sa ating kaharian. Nagsimula siyang muli. Ang kanyang boses ngayon ay hindi nagalit, kundi puno ng pagninilay. Isang kasamaang nabuhay at lumaki sa dilim. At bakit? Dahil ito ay binigyang lakas ng katahimikan, ng takot, ng kahihiyan. Tumingin siya ng diretso sa pamilya ni Liwayway. Ngunit ngayon, nasaksihan din natin ang isang pambihirang katapangan. Ang katapangan ng isang ina na basagin ang katahimikan. Ang katapangan ng isang anak na harapin ang halimaw para sa kanyang mga kapatid. Ipinakita nila sa atin na ang liwanag, gaano man kaliit, ay kayang talunin ang pinakamatinding dilim. Isang senyas ang ginawa niya. Mula sa gilid ng bulwagan, 4 na lalaki ang humakbang pasulong. Sila ang kanyang pinakamahuhusay na kawal, mga lalaking kilala hindi lang sa kanilang galing sa pakikipaglaban, kundi sa kanilang karangalan at kabutihang loob. Nagulat ang buong korte. Nagbulungan ang mga tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga babaeng ito, sabi ng hari, itinuturo ang 4 na anak ni Liwayway na nagdadalang tao
ay mga biktima. Sila ay nasugatan, ngunit hindi sila basura na itatapon. Sila ay mga hiyas na kailangang alagaan at protektahan. Humarap siya sa 4 na kawal. Kayo, ang aking pinagkakatiwalaang mga tauhan, ay inaatasan ko, hindi bilang isang utos, kundi isang karangalan. Ang 4 na dalagang ito, si Hiraya, si Mutya, si Luningning, at ang batang si Amihan, pagdating ng tamang panahon, ay ibinibigay ko sa inyong pangangalaga. Pakakasalan ninyo sila. Bibigyan ninyo ng pangalan ang mga batang isisilang nila, at bubuo kayo ng isang pamilya na nakatayo sa pundasyon ng respeto at pag-aaruga. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong bulwagan. Maging si Liwayway ay napaangat ng tingin, ang kanyang mukha ay puno ng lubos na pagkamangha at hindi makapaniwala. Bawat isa sa inyo, pagpapatuloy ng hari, ay bibigyan ko ng isang malawak na lupain sa tabi ng ilog kung saan maaari kayong magsimula ng bagong buhay. Ito ay hindi limos. Ito ay isang biyaya, isang pagkilala sa katatagan ng inyong pamilya. Bumaba si Haring Dakila mula sa kanyang trono. Isang kilos na bihirang-bihira niyang gawin. Lumakad siya sa sahig na marmol hanggang sa huminto siya sa harap mismo ni Liwayway na ngayon ay umiiyak na. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hinawakan ng hari ang kanyang balikat, tulad ng ginawa niya noong unang araw silang mag-usap. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon at puno ng pag-unawa. Hindi kahihiyan ang maging biktima. Ang tunay na kahihiyan ay ang manahimik sa gitna ng kawalang katarungan. Pagkasabi noon, tumalikod siya at bumalik sa kanyang trono. Ipinapaubaya na ang susunod na eksena sa mga taong sangkot. Dahan-dahan, ang 4 na kawal ay lumapit sa 4 na dalaga. Hindi sila tumingin ng may awa, kundi ng may malalim na respeto. Ang isa sa kanila, isang binatang may mabait na mukha, ay huminto sa harap ni Hiraya. Si Hiraya, na siyang pinakawasak sa lahat, ay nakayuko pa rin, nanginginig. Marahang inilahad ng kawal ang kanyang kamay. Hindi siya nagsalita. Ang kilos lamang na yon, ang kanyang alok. Isang alok ng bagong simula. Isang alok ng kamay na hindi mananakit, kundi aalalay. Itinaas ni Hiraya ang kanyang mga mata at sa gitna ng kanyang mga luha, nakita niya ang kamay na naghihintay. Isang kamay ng pag-asa. Lumipas ang 3 taon. Ang dating Baryo Pag-asa ay mayroon ng isang bagong sulok na puno ng buhay. Sa tabi ng ilog, kung saan mataba ang lupa at palaging umaawit ang tubig, nakatayo ang 4 na bahay na halos magkakatabi. Ang mga ito, ang tahanang ipinagkaloob ni Haring Dakila. Ang mga ito, ang naging simbolo ng isang bagong simula. Nakatayo si Liwayway sa isang maliit na burol. Pinagmamasdan ang mga bahay na yon sa ilalim ng ginintuang sinag ng umaga. Ang hangin ay sariwa, at sa halip na bigat, ang dala nito ngayon ay kapayapaan. Galing siya sa kanyang sariling maliit na bahay na ipinatayo rin para sa kanya. Sapat na malapit para madalaw ang kanyang mga anak, ngunit sapat na ang layo para bigyan sila ng kalayaang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ngayon, ang araw ng kanyang lingguhang pagdalaw, una niyang tinungo ang bahay na may pinakamaraming bulaklak, ang tahanan ni Hiraya. Naabutan niya ang kanyang anak sa hardin, kasama ang asawa nitong si Kael, isa sa matatapat na kawal ng hari. Magkahawak kamay nilang dinidiligan ang mga halaman. Ang Hiraya na nakikita niya ngayon ay malayo na sa babaeng blangko ang matang nakahiga sa kama. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang isang usbong ng rosas, isang tunay na ngiti. "Ina!" Tawag ni Hiraya. Nang makita siya, sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. "Naghanda po kami ng almusal. Tamang-tama ang dating ninyo."
lumapit si Kael, isang lalaking hindi pala salita. Ngunit laging nasa mga kilos ang pagmamahal. Nagmano ito kay Liwayway. Magandang umaga po, Inang. Ikinagagalak po naming makita kayo. Habang sila'y kumakain, napansin ni Liwayway ang paraan ng pagtingin ni Kael kay Hiraya. Isang tinging puno ng pag-aalaga at paghanga. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin sa puso ng kanyang anak. Alam niya iyon. Ngunit ngayon, mayroon ng isang taong handang halikan ang mga peklat na yon hanggang sa hindi na ito kumurot. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtungo sa pinakamalaking bahay, ang tahanan ni Sinag at Dalisay na piniling manatiling magkasama. Doon, nagtipon na rin sina Mutya at Luningning kasama ang kani-kanilang asawa. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng masayang kwentuhan at tawanan, at sa gitna ng lahat, narinig ni Liwayway ang isang tunog na matagal niyang inasam na muling marinig. Isang tunog na mas matamis pa sa huni ng mga ibon, ang halakhak ni Amihan. Si Amihan, na ngayon ay isa ng dalagita. Ang kanyang buhok ay mahaba na at nakatirintas, at ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap ng kabataan. Nakikipaghabulan ito kay Dalisay sa kanilang bakuran. Tumatawa ng malakas at walang pag-aalala. Ang manikang basahan ay nakatago na sa isang baul. Hindi na niya ito kailangan. Nilapitan ni Liwayway ang isa sa kanyang mga manugang, ang asawa ni Mutya. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa aking mga anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti ang lalaki. Isang karangalan po, Inang. Salamat po sa pagpapalaki sa kanila bilang mga matatatag na babae. Sila po ang biyaya sa aming buhay. Sa isang sulok, nakita ni Liwayway ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya, ang panganay na anak ni Luningning, isang malusog na sanggol na lalaki na mahimbing na natutulog sa duyan. Kinuha ito ni Liwayway at marahang idinuyan sa kanyang mga bisig. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na anghel, ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng takot na kanyang naramdaman ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit at dalisay na pagmamahal. Ang batang ito ay hindi simbolo ng isang madilim na nakaraan. Ito ang simbolo ng isang bagong pag-asa. Ang patunay na kahit sa pinakamatabang lupa na diniligan ng luha, kayang tumubo ng isang magandang bulaklak. Nang hapon na yon, habang naglalakad siyang mag-isa, pabalik sa kanyang bahay, muli siyang huminto sa burol. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Ang mga bahay, ang ilog, ang mga anak niyang nagtatawanan, ang mga manugang niyang nag-aaruga, ang apo niyang natutulog. Isang pamilya, isang buong pamilya. Tumingala siya sa langit kung saan ang araw ay papalubog na. Nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga ulap. Tila ba naroon ang kanyang yumaong asawa, nakangiting nakatingin sa kanya. Mahal ko, bulong ni Liwayway sa hangin, habang isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Payapa na sila. Ligtas na ang ating mga hiyas. At sa paglubog ng araw, alam niyang kinabukasan. Isang bagong Liwayway ang muling sisikat. At sa pagkakataong ito, wala na itong dalang takot o kadiliman. Tanging liwanag, pag-asa at kapayapaan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakamatinding kadiliman ay kadalasang nananahan sa ilalim ng takip ng katahimikan at kahihiyan. Ngunit ipinakita rin nito na ang isang maliit na tinig ng katapangan, isang puso na handang manindigan para sa tama, ay sapat na upang gisingin ang hustisya at simulan ang mahabang proseso ng paghilom. Hindi kahihiyan ang maging biktima. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagtalikod sa mga nangangailangan ng tulong at pagpayag na manalo ang kasamaan.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at ng kanyang mga anak. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Paki-comment lang po sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo sa ating kwento. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa mga susunod nating upload, huwag po kayong mahiyang mag-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.